Grabe guys, sino mag-akala na sa unang family camping adventure ng Bay Masoy Farm, ganito na kaagad ka-memorable at kasaya ang mararanasan namin. At paano nga ba kami napadpad sa napakagandang campsite na to? Panoorin nyo na lang hanggang dulo at sigurado ako mag-i-enjoy kayo dito. Tara na, sakay na biyahe na tayo. Iwan muna natin ang gulo ng mundo. Kasama pamilya, barkada sa tabi. Good vibes lang habang hangin na umiihip sa... Hello guys, sa video na ito, samahan nyo kami sa aming unang family adventure bilang isang pamilya. Isa itong bagong experience para sa amin at gusto namin subukan ng mga ganitong activities para magkaroon ng mas maraming memories, bonding at masayang kwento kasama ang aking pamilya. Alam nyo guys, kaya rin namin ginagawa to dahil na-inspired kami sa isang sikat na family vlogger na si idol natin na si Gio Ong, o mas kilala sila bilang Ong Fam, na sobrang nakakahawa talaga yung saya ng mga adventure nila. Kaya naisip namin subukan din ang ganitong journey at ibahagi din ang aming mga simpleng adventure sa inyo. Kaya sana po, suportahan nyo rin ang aming munting YouTube channel, ang Bay Masoy Fam, at sabay-sabay natin tuklasin ang mga bagong experience at saya kasama ang aming pamilya. So tara guys, huwag na nating patagalin at simulan na natin ang aming first family adventure. Ito na lahat ng mga gamit natin na gagamitin natin sa camping, no? So ikagargar natin siya ngayon sa sasakyan natin para mamaya, ang madaling araw pag-alis natin, diretso na tayo, wala na tayong sasakay. So let's go. Sa Palawig, Zambales nga pala yung unang spot na gusto naming puntahan, at dahil nga 3 days yung plano namin camping adventure, kaya medyo marami talaga yung gamit na dadali namin. At dito nga kinarga ko na lahat ng gamit namin, at dahil nga sobrang dami, hirap na hirap talaga akong pagkasyahin, pero buti na lang nagkasya naman lahat. Alas 4 ng madaling araw nga pala kami umalis, at syempre dumaan muna kami dito sa Petron para magpa full tank kasi medyo malayo yung pupuntahan natin, nasa 250 kilometers, so balikan bali 500, so sakto lang talaga yung full tank dito. At makalipas ang 3 oras na biyahe, nakarating na rin kami dito sa may Twin Tunnel dito sa may Olongapo. Bali mabilis lang yung biyahe namin dahil puro naman expressway yung dinadaanan namin. At ang ginastos nga pala namin sa toll gate simula Valenzuela hanggang dito sa Tipo exit sa may Olongapo ay gumastos kami ng 800 plus pesos. Tara na, sakay na biyahe na tayo. Iwan muna natin ang gulo ng mundo. Kasama pamilya, barkada sa tabi. Good vibes lang habang hangin na umiihip sa bundok man maliwang tubig. Bawat tanawin parang panaginip. Simpleng tawanan, kwentuhan buong maghapon. Ito ang saya na walang kahapon. Sa part na to guys, protected forest to ng Olongapo, kaya minsan pag dumaan ka dito, napakarami mong unggoy na makikita dito sa kalsada. Kaya lang malas yung pagdaan namin ngayon kasi wala talaga kami nakikitang kahit isang unggoy dito. Part na nga pala ito ng Zambales, pero 2 to 3 hours pa yung biyahe natin bago natin marating yung spot na pupuntahan natin na Camp Sitio Tangal. At saktong alas 10 ng umaga, nakarating na rin kami dito sa Palawig, Zambales, at papasok na kami dun sa spot na pupuntahan natin. Dito tumawag na ako sa kontak namin dahil sabi nila susunduin daw nila kami dahil baka maligaw daw kami papunta sa campsite. So ito na guys, meron pang sumundo talaga sa atin. So ito, ayan. Ito yung daanan dito. Dito guys, nagulat talaga ako kasi bakit Fortuner yung nagsundo sa amin? Akala ko kasi talaga motor lang. At simula dun sa pinagsunduan niya sa amin, napakalayo pa, papasok na campsite at napakasukal at puro kagubatan yung pinagdadaanan namin. So ito na guys, so itong papasok natin, papunta na to sa camping site. So simula dito guys, medyo malayo pa pala talaga papasok dun sa mismong camping site, at ganito mismo yung madadaanan mo dito, puro kakahuyan at wala talaga siyang kabahayan. Kaya medyo nakakatakot talaga kapag first time mong pumunta rito. Dito guys, umabot na ng 20 minutes yung biyahe namin at tuloy-tuloy pa rin ako sa pagsunod dito sa nagpakilalang sila daw yung magsusundo sa amin. At dito guys, medyo kinakabahan na ako kasi medyo matagal na yung biyahe namin at puro kagubatan lang talaga yung dinadaanan namin. At lalo pang tumindi yung takot ko nung pagtingin ko sa Google Map dahil wala nang kalsada sa Google Map, nasa gitna na kami ng kagubatan. First time ko lang sa lugar na ito at hindi ko talaga ito kabisado, at sa online ko lang nakilala ito, nagpakilalang nagsundo sa amin. Medyo kinakabahan na talaga ako dito na baka mga sindikato itong mga nakausap namin. Iniisip ko na baka mga karnaper itong mga nakausap namin kasi sa online lang namin ito nakilala eh. Guys, alerto kayo ha, baka mga karnaper to. Hindi naman siguro. Di kasi duda talaga ako dito eh. Imposible naman. Kanina pa natin sinusundan to eh. Imposible 200 lang ang entrance ng campsite na pupuntahan natin tapos Fortuner yung magsundo. Ang pinagtataka ko, kanina pa natin sinusundan to eh. Tapos napansin ko wala na to sa Google Map yung pinagdadaanan nito, napakasukal pa. Kaya talagang duda talaga ako dito eh. Kaya ano tayo? Oo nga no. Ito mo lang kaya ko. Babalik na lang tayo. Mamaya obserbahan ko muna.
Akin na yung bag ko kasi pag hinto to dito, unahan ko na agad to. Sa part na ito, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dahil natatakot na talaga kami. Imbis na excited at saya yung mararamdaman namin, napalitan ito ng takot at kaba. Sa puntong ito, tahimik kaming lahat sa loob ng sasakyan at patuloy ko pa rin sinusundan ito nagpakilalang sundo sa amin. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dito kaya ang ginawa ko, nagdasalan lang talaga ako na sana hindi masamang tao itong sinusundan namin. Kasi nag-alala talaga ako kasi kasama ko ang buong pamilya ko. Okay lang sana kung ako lang kasi mabilis naman ako makatakbo. Sa part na to dito, gusto ko na talagang i-U-turn ang sasakyan ko kasi napansin ko medyo maluwag, mabilis ko lang ma-U-turn yung sasakyan ko dito. Kaya lang hindi ko nagawa kasi naisip ko paano kung hindi naman talaga sila masamang tao. Kaya ang ginawa ko, patuloy ko na lang talaga silang sinusundan at pagtiwala na lang. Hanggang sa napansin ko na parang may liwanag doon sa unahan at parang napansin ko rin na parang merong dagat pero hindi pa rin talaga ako naging kampante. Kabado pa rin talaga ako kasi iniisip ko baka pag hinto namin dyan bigla na lang silang magdeklara ng masama. At habang sinusundan ko sila, kinakabahan pa rin talaga ako at napansin ko bigla na lang silang lumiko pa kaliwa. At nung tumingin ako sa unahan ng pinasukan nila, biglang gumaan ang pakiramdam ko dahil nakita ko merong mga tent. Sabi ko ito na siguro yun. Grabe guys, napakaganda ng spot dito. Tingnan mo, kita mo. Grabe guys, sobrang nice. Yun ang Sitio Tangal. At sa puntong ito, nawala na lahat ang takot at kaba namin at napalitan na ito na exciting at saya. Dahil sa takot at kaba at sa napakasukal na kagubatan na dinaanan natin papunta rito, meron palang nakatagong ganito kagandang paraiso dito. Guys, napaka-nice ng view natin. Tingnan mo sila, oh. Kita mo? Ayan, oh. Grabe guys, napaka-nice ng lugar na to. Tara na, sakay na biyahe na tayo. Iwan muna natin ang gulo ng mundo. Kasama pamilya, barkada sa tabi. Good vibes lang habang hangin na yumiikot. At dito bumaba na si Kuya na nagsundo sa amin at napakabait pala ni Kuya. Tinatanong kami kung okay na ba daw kami dito dahil napakalawak daw ng area nito. Meron pa daw sa unahan na pwedeng mapagpistuhan. Pasensya ka na Kuya kung napag-isipan ka namin ng masama. Ito pa lang kasi ang first adventure namin. Hindi ko kasi akalain na sa kabila ng masukal na dinadaanan natin, meron palang nakatagong ganito kagandang paraiso dito. Dito sa tingin nyo guys, oh. Then dito tayo pwedeng mag-camp. Pero okay na okay, napakaganda ng spot. Meron ding CR dito. May tubig. Saka may puno, malilim, sobrang ganda. Talagang goods na goods tong spot na nakuha natin. Ayos guys. Sin guys, sabi ng may-ari dito, napakalawak pa pala daw nito hanggang dun pa to. Napakalayo pa. Pili na ng magandang spot na pagpapatayo natin ng tent natin. So ngayon, at dihayin natin hanggang doon at pipili tayo ng magandang spot talaga para magiging komportable yung first camping natin. So right, so let's go. So hello guys, ito na yung pinaka-final spot na pagtayo natin ng tent. So dito lang katabi natin yung sasakyan natin at syempre kasama ko yung pamilya ko, asawa ko, si May, ayan. Kasama natin yung mga anak natin, mga idol, si Jewel at saka siyempre si Bunso, si Erika. Then guys, mag-start na tayo magtayo ng tent dito sa spot na to. Napakaganda kasi beachfront talaga siya. Pagising mo sa umaga talagang bubungad talaga sa iyo, ganda ng dagat. Alright, sit up muna tayo ng tent kasi gutom na, kailangan na namin kumain. Okay. Ito guys, tulong-tulong kaming binababa yung mga gamit natin para maitayo na natin yung camping tent natin. Tara na, sakay na biyahe na tayo. Iwan muna natin ang gulo ng mundo. Kasama pamilya, barkada sa tabi. Good vibes lang habang hangin na yumiihip sa bundok man maliwang tubig. At ayan guys, finally naitayo na rin namin ang camping tent. Medyo nahirapan nga lang talaga kami sa pag-assemble nito guys, no? Kasi first time lang talaga namin magtayo ng camping tent. Pero hindi pa tapos yan guys, meron pa yung pinaka-tent talaga na ilalagay natin dyan sa taas na camping tent para hindi tayo mabasa sa ulan. Sa ngayon, inuna ko munang inassemble tong lamisa at mga upuan para makakain na kami dahil wala pa kaming almusal. Diretso tanghalian na to, aray ko, gala pa more! Kain na! Yan, ready na kasi kanina bago kami pumunta dito ay nagluto muna si Mrs. para pagdating namin dito, pagkatapos mag-sit up, kain lang, hindi na kailangan magluto. So, ito na.
Ang sarap pala sa pakiramdam na kasama mo ang buong pamilya mo at nagsalo-salo sa ganito kagandang lugar. Dahil minsan, sa sobrang abala natin sa buhay, nakalimutan na natin na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi pera, hindi material na bagay, kundi oras kasama natin ang ating pamilya. Ang paminsan-minsang banding at salo-salo ng pamilya ay hindi lang simpleng pagkain o kwentuhan. Ito ay panahon din ng pagbuo ng mas matibay na samahan, pagmamahalan at masayang alaala na habang buhay nating babaunin. Dahil darating din ang panahon na magbabago ang lahat, lalaki na ang mga bata, magkakaroon na sila ng sari-sariling pamilya, at ang mga sandaling dating normal lang ay magiging alaala na lang. Kaya habang may oras pa, yakapin natin ang bawat pagkakataong magkasama ang pamilya. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang tagumpay sa buhay ay ang magkaroon ng pamilyang masaya, nagkakaisa at may masayang alaala. Blue car on the dusty trail, lost inside a leafy veil. Green trees blur into a line, following this wild design. Ocean's breath is on the breeze, just the humming of the trees, and a simple happy tune.